Nagmistulang eksena sa isang pelikula ang drone shot na ito nakuha sa Carmen, Davao del Norte. Nagkumpulan ang mga motorista at pasahero na hindi makadaan dahil sa tindi ng baha na kahit ang malalaking sasakyan gaya ng 10-wheeler truck ay hindi makaobra. Problemado ang mga residente at motorista dahil ito ang kalsadang dinaraanan ng mga karatig probinsya papunta ng Davao City. Bunsod ng baha, maraming mga bus ang nagkansela ng biyahe. Isa rin nagbayan ng Carmen sa mga pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng Shearline sa Davao Region. 2 linggo na ang nakararaan, kaya doble pahirap sa mga residenteng hindi pa nakababangon ang mga pagulan na dala naman ng low pressure area. Matinding perwisyo rin sa probinsya ng Davao de Oro ang ilang araw na mga pag-ulan. Kabi-kabila ang mga naitalang mga landslide. Tara, Tip! Bar down na, Tip! Oo. Hala, para Jutsin! Bar down, Tip, bay! Hala, bar down, Tip! Ay, hala! Hala! Ay! Hala, Tip! Hala! Sa bayan ng Mako, Davao de Oro, tiyempong nakunan ang landslide. Sa kabila nito, may mga residenteng naatimpang panoorin ang pagdausdos ng lupa. Sa bayan ng Mawab, makikita sa kuha na ito ang lawak ng landslide sa bahagi ng barangay Sawangan. Nagkabitak-bitak rin ang mga kalsada dahil sa paglambot ng lupa. Sa bayan ng Maragusan, patay ang 3 residente kabilang na ang isang 12 taong gulang na dalagita matapos matabunan ng gumuhong lupa. May napaulat ring 2 namatay sa bayan ng New Bataan. Nagtulong-tulong na ang mga tauhan ng iba't ibang rescue group sa probinsya sa paglikas sa mga residente. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 2,000 ang apektado sa Davao de Oro. Sa Davao Oriental, ilang mga lugar ang isolated matapos masira ang kalsada at tulay. Pero ayon kay Davao Oriental Governor Nino Uy, ang ilan sa mga ito ay nasira mula pa ng manalasa ang Bagyong Kabayan. Dahil dito nagpatulong na sa air assets ng Philippine Air Force ang probinsya upang mahatiran ng tulong ang mga na-isolate. Sunod yung mga pangyayari, humingi po kami talaga ng tulong dito sa lalawigan ng Davao Oriental because almost everybody, almost all families are affected down here in the province of Davao Oriental, especially sa sektor ng agrikultura, sa livelihood namin dito, and yung malaking pinsala talaga yung mga infrastructure facilities namin dito sa probinsya sa Davao Oriental. Sa Davao City, nalubog rin sa baha ang maraming mga lugar. Umabot sa code red o critical level ang Davao River at mga tributary nito at kumapaw ang tubig sa mga kabahayan na nasa gilid ng mga ilog. Inabutan na ng lokal na pamahalaan ng relief goods ang mga residenteng lumikas. Nag-set up rin ng LGU donation ng drop-off point sa mga nais tumulong. MJ Vasquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.